Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senator Erwin Tulfo magsisilbing acting chairperson ng Blue Ribbon Committee. 5 senador na pinagpipilian, tinanggihan ang pwesto. Immigration Lookout Order para kina Senator Escudero, Congressman Romualdez at iba pa. Inaprubahan na ng DOJ. BIR nagsampa ng mahigit 7 billion pesos na tax evasion case laban sa mag-asawang Diskaya. Bilang ng walang trabaho sa bansa, bumaba nitong Agosto. Parade uniform ng Team Philippines sa opening ng SEA Games sa Thailand, ipinakita na. At sa showbiz, first live performance ng singers ng Golden mula sa K-pop Demon Hunters. Milyon na ang views sa YouTube. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Si Senator Erwin Tulfo muna ang tatayong acting chairperson ng Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Tito Soto. Anya, walang tumanggap sa alok na pumalit bilang chairperson ng komite sa 5 senador na pinagpipilian. Pero umaasa pa rin si Soto na may makukumbinsi sa kanilang hanay. Tiniyak din ng Senate President na tuloy ang pagdinig sa mga anomalya sa flood control projects. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Napagkasunduan ng majority block sa kanilang caucus Miyerkules ng tanghali na si Senator Erwin Tulfo muna ang tatayong acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Tito Soto. Senator Erwin Tulfo, being the vice chairman, automatically becomes the chairman. Now, I called him and I made sure that he accepted it, and he did accept it. Nagpasalamat si Tulfo ngunit umaasang makakahanap agad ng permanenteng chairperson ng komite. Paliwanag ng Senate President, walang pumayag sa 5 senador na una na niyang pinangalanan para pumalit sa Blue Ribbon Committee. Ito'y sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano at Risa Ontiveros. What they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin nun, kaya hindi namin diniscount na yung 5 ay totally out of the question. Ayon kay Senador Pia, I will use this time na walang session to pray about it and to think about it kung mahahandle ko siya. Kasi kaya ko, wala akong doubt na kaya ko, wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. 19 Congress nang unang hawakan ni Cayetano ang Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, marami pa ring senador ang umaasang mananatili si Senador Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee bagamat sinabi na ni Lacson na final na ang kanyang pagbibitiw. Tiniyak ni Soto na magpapatuloy ang pagdinig ng komite sa issue ng flood control project sa pamumuno ni Tulfo. Ayon kay Soto, pag-uusapan kung iimbitahan na sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico sa susunod na hearing ng komite. Pero kung si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano tatanungin, kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Inamin ni Cayetano na hindi siya kontento sa takbo ng mga pagdinig. Ba't kaming minority, hindi kami nakikilam sa majority? Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may sesyon. Para kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron sesyon kung saan magde-decide kung ano nangyayari. Sa usapin naman ng Senate leadership, tiniyak ni Cayetano na walang mangyayaring palitan sa liderato sa pagbabalik session nila sa October 10. Walang active na ligawan. I can tell you, wala akong kinakausap. Nauna nang kinumpirma ni Soto na maayos at stable ang parehong majority at minority block ng Senado. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Naglabas na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 33 mga mambabatas, opisyal at kontratistang umano'y sangkot sa maanumalya sa flood control projects alinsunod sa hiling ng Independent Commission for Infrastructure. Kasama sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez, ilang mga senador tulad nina Francis Chiz Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating mga Senator Bong Revilla at Nancy Binay. Pirmado ni outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang lookout order na target bantayan ang galawan ng mga personalidad habang gumugulong ang investigasyon sa umano'y ghost at substandard flood control projects. Nagutos din ng ICI na abisuhan agad ang Bureau of Immigration ng komisyon na kapag may balak bumiyahe palabas ng bansa sa mga nasa listahan ng ILBO. Hinahamon ng Makabayan Block sa Kamara ang bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na patunayang wala siyang papanigan sa investigasyon sa korupsyon sa gobyerno. Giit naman ni Representative Leila De Lima, dapat mapanagot kahit na ang pinakamatataas na opisyal. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Ang hamon sa kanya ay mapatunayan na hindi partisan ang magiging paggampanya bilang ombudsman. Panawagan ito ng Makabayan Block sa bagong ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, dapat walang papanigang partido sa investigasyon sa korupsyon. Whether nasa administrasyon o labas sa administrasyon, basta may involvement sa flood control, corruption or other forms of corruption ay dapat talaga panagutin ng ombudsman at hindi tignan na ang mga tinutugis lang or pinananagot ay yung mga kaaway ng administrasyon. Aniya, mahalaga ito upang maibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Samantala, pabor naman si mamamayang Liberal Representative Leila De Lima sa pagkakatalaga kay Remulla. He has the necessary skills and the necessary political will, kahit ba yung pinakamataas ng opisyal, kahit ba yung appointing authority ang matamaan, basta ba kailangan imbestigahan, basta ba may ebidensya, ay dapat panagutin. Ayon naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bigyan ng pagkakataon si Remulla na gampanan ang kanyang tungkulin. Congratulations and just follow your oath. Give Boying Remulla a clean slate, then bantayan kung anong gagawin niya. Nakatakdang manumpa si Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwebes, October 9. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Mariing itinatanggi ni Communications Undersecretary Claire Castro na siya ang papalit na kalihim ng Justice Department. Kasunod ang pagkakatalaga kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Ayon kay Castro, wala pang desisyon si Pangulong Marcos at wala pa ring detalye o shortlist kung sino ang susunod na Justice Chief. Gayunpaman, hindi na sumagot si Castro sa tanong kung tatanggapin niya kaya ang posisyon kung sakali. Pinabulaanan din ni Castro ang espekulasyon na uunahin ni Ombudsman Remulla ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Itinalaga naman si DOJ Undersecretary Frederick Vida bilang OIC kapag nabakante na ang pwesto. Hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. Wala pa po sa atin na ibibigay na anumang detalye patungkol po dyan. Pero once na nabigay po sa atin, sa inyo ko po unang sasabihin. Umaalma ang palasyo sa batikos ni Senator Amy Marcos sa pagkakatalaga kay dating o outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat maging tagapagsalita ng mga Duterte si Senator Amy. Matatanda ang sinabi ni Amy na ang pagkakatalaga kay Remulla ay may planong ipakulong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado pagdating ng 2028. Giniit naman ng Malacanang na dumaan si Remulla sa mahigpit na selection process ng Judicial and Bar Council bago itinalaga sa pwesto. Ibinasura ng Malacanang ang panawagan ng Akbayan Party List na gawing zero ang unprogrammed appropriation
sa proposed 2026 national budget. Una nang binatikos ni Akbayan Representative Chel Jokno ang paglobo ng unprogrammed funds sa 250 billion pesos para sa budget sa susunod na taon. Ang unprogrammed appropriation ay standby na pondo ng pamahalaan na maaari lang gamitin kung nagkaroon ng dagdag na pondo ang gobyerno. Iba ito sa program funds na garantisado na ang pondo. Pero ayon sa Akbayan, ginagamit umano ito para itago ang pagwawaldas sa kaban ng bayan. Depensa naman ng palasyo, kailangan ang unprogrammed budget at hindi naman ito basta-basta na lang nakukuha. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami po nagiging programa ang gobyerno at maaari pong magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But tandaan po natin, hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Katulad na sinabi natin kahapon, kahit po ito ay nasa UA or unprogrammed appropriation, ang ibig mo sabihin nito ay hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang paghahain niya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives nitong Miyerkules, October 8. Sa kanyang maikling vlog, ipinakita ni Barzaga ang loob ng batasang pambansa at pabirong sinabi na, "Welcome to the Crocodile Farm." Absent ulit ang mga buwaya. Matapos ito, ipinakita niya sa mga netizen ang impeachment complaint niya laban kay Marcos. Giit ni Barzaga, nakabatay ang kaso sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa issue. Arestado sa Pagadian City ang isang alias Mike sa kasong inciting to sedition dahil sa isang malisyosong social media post na animoy may pagbabanta sa buhay ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakarating sa kanila ang post ng naturang netizen na nagbahagi ng larawan ni Pangulong Marcos. May caption ito na headshot at may muestrang tinuturo ang ulo ng Pangulo. October 7 nang matunton ng NBI agents ang suspect na umaming siya nga ang nagpost. Depensa nito, biro lang daw ang post at saka binura na niya ito. Gayunpaman ayon sa NBI, bagamat may freedom of expression ang netizens online, hindi dapat tumawid ang mga pahayag sa pagbabanta sa buhay ng iba. Posible namang maharap sa 6 na taong pagkakakulong ang suspect. Handa umanong maunang magbitiw sa posisyon bilang senador si Senator Alan Peter Cayetano sa harap ng kanyang panawagan na linisin ang pamahalaan para maibalik ang tiwala ng publiko. Sa pahayag ni Cayetano, magbibitiwan niya siya kung kasama rin sa magbibigay daan ang presidente, pangalawang presidente at iba pang mambabatas. Posibleng solusyon din daw ang snap election kung saan hindi na makatatakbo ang mga kasalukuyang opisyal. Hindi rin umano kontento kasi sa investigasyon si Cayetano hinggil sa anomalya sa flood control projects. Binatikos rin ni Cayetano ang umano'y kawalan ng transparency ng Independent Commission for Infrastructure. Tuntok sa buwan naman itong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. Nagmistulang pageant ang kick-off ng 50th anniversary ng Philippine Basketball Association o PBA matapos lumahok ang mga beauty queen bilang muse ng mga kupunan nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan nito ni Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo kasama ang kanyang mga batchmate na sina Laguna's Eloisa Jauwod, the Miss Philippines Cosmo Chelsea Fernandez, Miss Universe Asia Chelsea Manalo at 2024 Bini-Bini Pilipinas International Mirna Esguera. Emosyonal ang beauty queens dahil bitbit nilang muse na sash sa isang historic basketball game sa Pilipinas na tila dream come true ang pagrampa, hindi lang sa stage kundi sa basketball court.
Susunod, BIR nagsampa ng mahigit 7 bilyong pisong tax evasion case laban sa mag-asawang Diskaya. At parade uniform ng Team Philippines sa nalalapit na opening ng SEA Games, ipinasilip na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng Detour Bridge para humalili sa gumuhong Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Personal na nag-inspeksyon si Dizon sa naturang tulay na napag-alamang bumagsak dahil sa overloading. Lagpas kasi umano sa load capacity limit ng mahigit 40 taong gulang ng infrastruktura ang 3 truck na dumaan ng gumuho ito. Una nang sinabi ng Cagayan LGU na posibleng panagutin ang may-ari ng naturang mga truck. Focus naman ngayon ng DPWH na hindi na maulit ang overloading sa iba pang lumang tulay na may mababa ring kapasidad. Harvest season ngayon, no? Panahon ng ani. At kita naman natin, agay ang daga dito. At hindi lang ito importante para sa Cagayan, dahil dito ang pinagkakakitaan ng mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, pero importante ito para sa buong bansa. Naharap sa kasong tax evasion ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya matapos matuklasan ng Bureau of Internal Revenue na 3 taong hindi nagbabayad ng buwis ang mag-asawa. Hindi rin nila bayad ang buwis mula sa pagdadivest sa 4 nilang korporasyon. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sinampahan na ng Bureau of Internal Revenue ng patong-patong na tax charges ngayong Miyerkules sa Department of Justice ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama pa ang treasurer ng kumpanya na may hawak ng mga libro ng St. Gerard Construction Corporation. Pumapalo sa 7.18 billion pesos lang naman ang buwis na hindi umano binayaran ng mag-asawa mula 2018 hanggang 2021. Nagsagawa tayo ng essentially parang lifestyle checks dito. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga taxes na nabayaran nila. Nakita natin na hindi bayad ang mga income tax nila, hindi bayad ang excise tax nitong mga luxury vehicles ng spouses sa Diskaya. Ayon pa sa BIR, 2024 pa nang simula nilang imbestigahan ng mga Diskaya at hinga ng paliwanag ukol sa mga discrepancy. Ngayon lang nila nakapagsampa, kabilang na ang criminal case dahil hindi sumasagot sa subpina ang mag-asawa. Kasi nahihirapan tayo dahil medyo pasaway din. Una-una, binibigyan din natin ng due process na ganyan. So minsan hindi nila tinatanggap yung mga notices, so kinakailangan pa natin mag-resort sa mga iba't ibang paraan para ma-serve ito. Tinawag niya ring tip of the iceberg ang mga naunang isinampang kaso dahil marami pang isasampang ahensya sa mga Diskaya kapag nakumpleto na nila ang audit sa kanilang mga ari-arian hanggang sa kasalukuyang taon. Taliwas daw kasi ang mga pahayag ng mga Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi na sila ang may-ari ng 4 na sangkot na construction firms dahil binenta na nila ang kanilang shares. Ayon sa BIR, ang mga Diskaya pa rin ang beneficial owners nito base sa kanilang audit. Pag nag-divest ka sa isang korporasyon, pag nagbenta ka ng shares of stock sa isang korporasyon, dapat din may kaukulang pagbabayad ng buwis dyan. Hindi rin bayad ang buwis patungkol sa paglipat ng mga shares of stock na ito. Kaya meron din silang failure to file DST at saka yung documentary stamp tax. Kabilang dito ang shares sa St. Gerard Construction, St. Timothy Construction Corporation, St. Matthew General Contractor at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Hindi naman na nagbigay pa ng pahayag ang kampo ng mga Diskaya. Patuloy ang investigasyon at audit ng BIR, hindi lang sa mga Diskaya, kundi maging sa iba pang sangkot at dawit na mga kontratista. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si dating Ako Bicol Representative Zaldico para humarap sa investigasyon kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Batay sa inihaing subpoena, iniutos ng komisyon na dumalo sa ICICO sa pagdinig sa October 14 para magpaliwanag sa budget insertions at kontrata sa mga proyekto habang siya'y namumuno sa House Committee on Appropriations. Pinadadala rin sa kanya ang mga kopya ng kontrata at record na may kaugnayan dito. Kasama ring inaanyayahan ng ICI na humarap sa pagdinig sina Leyte, Representative Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman. Posibleng harapin nito ang mga kasong graft, malversation at falsification kaugnay ng 289.5 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nagsumite ng malawakang tell-all affidavit sa Department of Justice si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez habang tinatalakay ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Ayon sa kanyang abogado, naging maganda at produktibo ang pagpupulong ng mga opisyal ng DOJ. Noong nakaraang buwan, personal nang nagpunta si Hernandez sa DOJ, bitbit ang mga dokumento at mismong CPU ng kanyang computer. Nauna na rin niyang isinuko sa Independent Commission for Infrastructure ang milyong-milyong pisong halaga ng mamahaling mga sasakyan bilang pakikiisa sa investigasyon. Siguro we'll leave it that way muna. It's all here. Everything's ready. Perhaps the best persons to ask are yung people from the DOJ. So for now, nag-participate kami. We participated sa investigation and we filed our respective affidavit. Binatikos ni dating Senator Richard Gordon ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa anyay kawalan ng pangil o kapangyarihan sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Giit ni Gordon, mas malakas pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee dahil may kapangyarihan ito na tumawag ng mga testigo at magpakulong ng mga hindi tumatalima sa utos ng liderato ng mataas na kapulungan. Payo ng dating senador, dapat direktang mag-report ang ICI sa Pangulo para mapakilos ang mga ahensya sa mga hinihinging dokumento. Ikinagulat naman ni Gordon ang bigla ang pagbibitiw ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. I know Senator Lacson is quite adept at investigation, but what surprises me is why he would wilt on criticism by his fellow senators. I don't think he should wilt, because especially he knows that some of them may be involved, and that he is caving in to these pressures. That's very un-Lacson, very un-Lacson. I don't know why, but you take an oath. You take an oath to do your duty without, fear or favor. Mm-hmm. And it seems that that's very un-Lacson to wilt against the people who are talking bad about him. You should not be on your skin. Sa ibang balita, nagdulot ng kaguluhan at pagkatakot sa operasyon ng paaralan maging sa mga klase sa Bicol University sa Legazpi City matapos makatanggap ng umano'y bomb threat umaga ng Miyerkules. Ayon sa pulisya, nakatanggap ng tawag ang opisina ng universidad ukol sa banta ng bomba sa East at West Campus. Agad namang tumugon ang Legazpi City Police at Albay Police Provincial Office hinggil rito. Idineklara ng mga otoridad nitong hapon na ligtas ang lahat sa anumang banta. Matatanda ang ginulat din kamakailan ng mga estudyante sa mga universidad sa Pampanga hinggil sa kumakalat na bomb threat. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Mula sa 2.59 million na walang trabaho noong July, umalo na lang ito sa 2.3 million nitong Agosto, katumbas yan ng halos 4% unemployment rate mula sa 5.3%. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga manggagawang naghahanap ng dagdag na trabaho o mas mahabang oras ng paggawa. Umabot naman sa 1.7 trillion pesos ang nawawalang halaga sa stock market sa loob lang ng 3 linggo dahil sa flood control scandal. Ayon kay Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim, sinabi niyang nasira ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa mga negosyo kahit tumataas ang kita ng mga kumpanya. Nangangamba naman daw ang malalaking kumpanya na sumali sa mga bidding dahil sa umano'y bid rigging at kickback system sa mga proyekto.
Bit-bit ang dangal at pagmamalaki dahil sa makahulugang isusuot na damit ng nasa 1,600 na miyembro ng Philippine delegation para sa paparating na 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Ipinakita nga ang isusuot na nationalistic parade uniform sa opening ceremony sa December 9 sa Raha Mangalas National Stadium at disenyo ito ng renowned designer na si Abel Bacudio. Mala-barong na jacket ang atake ng kakaibang disenyo na may tatak ng bandila ng Pilipinas at POC logo, kung saan pula ang uniform ng mga atleta, asul naman para sa mga coach at opisyal. Gawa ang tela sa pinya, abaka, bamboo, water lily at saluyot na hinabi ng mga artist mula Tawi-Tawi, Zamboanga, Ilocos, Abra, Aklan at Bacolod. Lalahok ang Pilipinas sa lahat ng 50 sports sa SEA Games. Good luck, Team Philippines! Abangan sa aming pagbabalik, Coronation Night ng Miss Asia Pacific International tuloy matapos ang lindol sa Cebu. At unang live performance ng Golden mula sa K-pop Demon Hunters, tumabo agad ng milyong-milyong views. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa kabila ng malakas na lindol nitong September 30, tuloy pa rin ngayong Miyerkules ng gabi ang Coronation Night ng Miss Asia Pacific International 2025 sa Cebu Coliseum. 43 kandidata mula sa iba't ibang bansa ang naglalaban-laban para sa corona. Ginawang libre ang entrance para maipakita ang suporta at pagmamahal sa Cebu matapos ang kalamidad. Pasok sa top 30 ang pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez. Kaya naman, naabangan na lang natin ang magwawagi. Funny ang naging conversation ni pop superstar Taylor Swift at renowned global artist Ed Sheeran matapos amining nakalimutan niyang sabihan si Ed tungkol sa kanyang engagement sa American football star na si Travis Kelce. Sa panayam ni Taylor sa Tonight Show starring Jimmy Fallon, kinumpirma niya na nalaman ni Ed ang balita sa social media, imbis na sa kanya mismo. Tiniyak naman ng singer na walang issue sa kanilang pagkakaibigan ni Ed Sheeran. Kasalukuyan namang promoting si Taylor ng kanyang bagong album, The Life of a Showgirl, na available na sa lahat ng music platforms. Going up, up, up pa rin talaga ang trending song na Golden mula sa sikat na Netflix movie na K-pop Demon Hunters. Lalo't for the first time ever, pinorform ng live ang super hit song featuring real-life singers na sina EJ, Audrey Nuna at Ray Amia. Ipinakilala na rin sa latest episode ng Tonight Show ang tatlo na siyang boses sa likod ng fictional characters na sina Rumi, Mira at Zoe ng girl group na Huntrix. So far, tumabo na ang live performance ng Golden sa YouTube sa mahigit 1.5 billion views and counting sa unang 6 na oras nito online. No wonder dahil ito na nga ang pinakamalaking soundtrack release ng taon, naabot na ang platinum status matapos ang ilang linggo sa tuktok ng music charts. At ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa aktor na si John Kenny. Ang sabi po niya, walang mas mabigat na pagtatraidor sa tiwala ng bayan kaysa sa sinasadyang pagsisinungaling sa bansa para sa digma. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.